Ang pera ay isang laro at may mga rules na dapat kang sundin para maparami ito. Unfortunately, marami pa din ang hindi nakakaalam o sadyang hindi sumusunod sa mga rules na ito kaya patuloy silang namumuhay ng paycheck to paycheck. Kaya naman sa video na ito ay ibabahagi ko sa iyo ang 9 na bagay na dapat mong malaman tungkol sa pera na magpapayaman sa iyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Number 1. Don't be a hater of money. Ito ang una sa listahan dahil bago ka kumita ng pera ay kailangan maayos mo muna ang iyong pananaw dito. Marami sa mga Pilipino ay galit sa pera. Marami sa atin ang umaayaw na kapag ang usapan ay pera. Pero ang mga mayayaman ay na-excite kapag ito ang topic. Dahil para sa kanila, ito ay isang napakahalagang bagay na dapat pagdiskusyonan. Marami ang naniniwala sa kasabihang money is the root of all evil. Marami ang naniniwala na ang mayayaman ay masasama at sakim sa pera. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay madaming mayayaman ang tumutulong sa iba. Money is just a tool. Nakadepende ito sa tao kung paano nila ito gagamitin. At hindi rin totoong binabago nito ang tao, kundi mas inilalantad lang nito kung sino talaga sila. Ang pera ay parang tao. Kung galit ka sa kanya ay lalayo rin ito sa iyo. Kung hindi mo ito kayang pangalagaan ay mawawala ito sa mga kamay mo. Number 2. Spending less than you earn. Ang paggastos ng higit sa iyong kakayahan na kumita ay ang dahilan kaya madaming nababaon sa utang at hindi makaalis sa kahirapan. Ang unang hakbang para makamit ang financial freedom ay ang gumastos ng hindi hihigit sa iyong kinikita. Ang habit na to ay makakatulong para makaipon ka ng pera at makaiwas sa mga future financial problems. Ang sabi nga sa quote, money speaks one language. If you save me today, I will save you tomorrow. Maaaring sa una ay mahihirapan kang gawin ito dahil may mga kailangan kang baguhin sa iyong lifestyle. Pero kapag nakasanayan na ang isang bagay ay nagiging madali na lang ito. Ang isa sa mga sinusunod ko pagdating sa paggastos ay bibilhin ko ang isang bagay kung afford ko itong bilhin ng 5 beses. Halimbawa, kung may plano akong bumili ng bagong phone na worth 50,000, kailangan ay afford ko itong bilhin ng 5 beses bago ko ito kunin. Kaya kung meron lang akong 100,000 sa aking savings account ay pagpapaliban ko muna ang pagbili nito. Pero kung meron akong 250,000 pataas ay okay lang na bilhin ko ito. Number 3. Always pay yourself first. Ang ibig sabihin nito ay unahin mong magtabi ng pera para sa iyong sarili kada sahod o kikita ka. Dahil ang iyong sarili ang pinakaimportante sa lahat dahil ikaw ang gagawa ng pera. Magtabi ka ng pera para sa iyong savings at investment. Ang mga halimbawa nito ay ang emergency fund, calamity fund, health and life insurance at retirement fund. Ang emergency fund ay katumbas ng 3 to 6 months ng iyong income. Halimbawa ay sumasahod ka ng 20,000 kada buwan. Ang halaga na dapat mong ipunin para sa iyong emergency fund ay nasa 60,000 hanggang 120,000 pesos. Ito kasi ang pondong magagamit mo kapag nawalan ka ng trabaho o nalugi ang iyong negosyo. Ang calamity fund naman ay ang pondong nakalaan sa relief, reconstruction, rehabilitation tuwing may kalamidad. Ang life and health insurance ay nagbibigay ng proteksyon sa iyo, sa iyong ipon at investment. Mahalaga ito dahil meron kang mapaglilipatan ng risk at meron kang karamay sa iyong gastusin sa tuwing may mga hindi inaasahang pangyayari. Ang retirement fund naman ay ang pondong nakalaan sa panahong hindi mo na kayang magtrabaho o ayaw mo nang magtrabaho. Kahit kasi wala ka ng trabaho ay patuloy ka pa din gumagastos. Mahalaga ito para financially independent ka pa din kahit na sa pagtanda at hindi ka umaasa sa iyong mga anak. Number 4. Don't be a slave to money. Marami ang nagtatrabaho para sa pera, para makasurvive sa kanilang daily needs at may maipambayad ng bills. Karamihan sa kanila ay mayroong 9 to 5 job na kung saan binabayaran ng pera ang kanilang oras. According to Gallup poll, 85% ng mga empleyado sa buong mundo ang may ayaw sa kanilang trabaho pero nagtsatsaga pa din gumising araw-araw para pumasok. Walang masama sa pagiging empleyado,
Pero kung mananatili ka na lang alipin ng pera ay hindi mo makakamit ang financial freedom. At posibleng makalimutan mo na rin ang iyong mga pangarap dahil nakontento ka na sa natatanggap mong sahod. May kasabihan nga, your salary is the bribe they give you to forget your dreams. Number 5. Have a plan and set goals. Natanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit ka nagtatrabaho at bakit kailangan mong kumita? Kung hindi pa ay dapat mong tukuyin ang iyong financial goals. Marami sa atin ang walang sawang kumakayod ngunit walang naiipon dahil ang ating financial goals ay ang makasurvive lang sa bawat araw na gastusin at mabili ang lahat ng ating luho. Kung may goal ka na palaguin ang iyong pera, gagawa ka ng plano at hindi mo hahayaang mapunta lang ito sa mga hindi importanteng bagay. Ayon nga sa kasabihan, if you fail to plan, you plan to fail. Kaya ang mga mayayaman ay lalong yumayaman dahil meron silang financial goals. Hindi nila pinapatulog ang pera sa bangko. Sa halip ay pinapaikot nila ito para lumago ang kanilang negosyo. Number 6. Use money to solve problems. Ayon kay Albert Einstein, in the middle of difficulty lies opportunity. Habang madami ang takot na mawalan ng trabaho at magtayo ng negosyo noong pandemic, marami naman na nakaisip na magbenta ng medical supplies tulad ng face mask at face shield. At marami sa kanila ang yumaman o naging milyonaryo dahil nakita nila ang pandemya bilang isang oportunidad at hindi sila nag-focus sa problemang dala nito. Kaya kung gusto mong palaguin ang iyong pera, gamitin mo ito para magbigay ng solusyon sa problema ng ibang tao. Dahil kung nasaan ang problema, andon ang pera. Number 7. Learn how to invest. Ang pag-i-invest ay magbibigay sa iyo ng kalayaan sa pera na hindi mo na kinakailangang umasa pa sa iba o sa iyong kinikita kung sakaling magkaroon ka man ng future financial problem. Ang mga ininvest mo ay magbibigay sa iyo ng kasiguraduhan na maa-afford mo ang mga bagay na gusto at kailangan mo habang ikaw ay nabubuhay. Kumbaga ay bibigyan ka nito ng seguridad dahil ang paggastos ay hindi natatapos. Kung gusto mong makamit ang financial freedom, hindi sapat na ikaw ay kumikita at nag-iipon lamang. Ayon sa PSA o Philippine Statistics Authority, ang inflation rate ngayong August 2021 ay nasa 4.9%, habang ang pera natin sa bangko ay kumikita lamang ng mas mababa sa 1%. Kaya naman ay hindi ito sasapat dahil sa inflation pa lang ay talo ka na. Kaya ugaliing maglaan ng at least 10% ng iyong income para sa iyong investment. Marami namang investment platform ang pwede mong paglagyan ng pera. Ang kailangan mo lang ay mag-research at pag-aralang mabuti para maintindihan ito bago mo ito pasukin. Number 8. Allocate a portion of your income into education. If you think education is expensive, try ignorance. Marami sa atin ang hindi naglalaan ng pera para sa self-education dahil ang tingin ng iba ay pineperahan lang sila o masasayang lang ang oras at pera nila dito. Pero sa katunayan, maraming successful na ang nais mag-share ng kanilang karanasan upang hindi na natin ulitin ang mga maling desisyong kanilang nagawa. Dahil hindi laging totoo ang kasabihang experience is the best teacher. Dahil kung ang lahat ng bagay ay kailangan mo munang maranasan upang matuto, ito ay magiging masakit at magastos. Kaya mahalaga na dapat kang maglaan ng pera para sa edukasyon, tulad ng pagbili ng mga libro, pag-attend ng mga seminars o pag-enroll sa mga online courses para makaiwas ka sa posibleng mga pagkakamali at mapabilis ang iyong pag-asenso. And by educating yourself, you will increase your self-value. Ayon nga sa sikat na kasabihan, the more you learn, the more you earn. Number 9. Know how to risk it and leverage it. Madami ang takot na mag-take ng risk dahil natatakot sila sa posibleng pagkalugi at pagkawala ng kanilang pera. Pero dapat mong tandaan na ang lahat ng bagay ay may kaakibat na risk. Ang pag-invest sa isang business ay may risk na malugi o lumago ang iyong pera. Pero ang hindi pag-invest dito ay may garantisadong risk na hindi magbabago ang kalagayan ng iyong buhay. Kaya kung nag-aasam ka ng pagbabago sa iyong buhay, ay huwag kang matakot na mag-take ng risk. Dahil ang risk naman ay maaaring iwasan kung pag-aaralan mong mabuti ang iyong papasuking negosyo. Sabi nga nila, risk is always better than regret.
Sa summary, ito ang 9 na bagay na dapat mong malaman tungkol sa pera na magpapayaman sa iyo. Number 1. Don't be a hater of money. Number 2. Always pay yourself first. Number 3. Spending less than you earn. Number 4. Don't be a slave to money. Number 5. Have a plan and set goals. Number 6. Use money to solve problems. Number 7. Learn how to invest. Number 8. Allocate a portion of your income into education. Number 9. Know how to risk it and leverage it. Sana ay may natutunan ka sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kang ma-notify kapag may bago tayong video. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video na ito para makatulong din tayo sa iba na gusto ding matuto. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.